Hi, welcome. I'm back, and this is thinkbigpinoy.com, and you're watching the second video from our series on how to make money online. This will be divided into two parts, and so let's get started. This is about doing market research. Now, importante itong market research na to kasi dati hindi ko alam gawin to ng tama, and ang nangyari is I spent lots of weeks and maybe months pa nga na hindi ako kumita ng maganda kasi nagkaroon ng problema, uh, mali yung pagkaka-market research ko. So, very important to. This is quite long, pero this is very crucial and very important. That's why I need you to understand the principles here, and we'll do the market research later in the maybe on the second part of the video. Okay, so unang-una is I need you to understand the law of the supply and demand. So basically, kapag ka mataas ang supply, sabihin marami nagbebenta, supply is the competition, and demand is yung bumibili. Pag mataas ang supply, mataas ang demand, it's a fairly good market. So, yan yung makikita ninyo sa Divisoria, maraming choices, maraming demand, marami naman tao. So, maraming kumikita doon. Pero minsan, mababa ang, mataas ang supply. So, meaning maraming nagbebenta, pero walang demand. Okay? For example, maraming prutas, or maraming vegetable, pero wala namang bumibili ng vegetables kasi ayaw nga nila kumain ng gulay. So, hindi yun magiging maganda yung market. What will happen is babagsak yung presyo. So, mas magiging mababa ang presyo. Now, hindi yun maganda. Ang maganda, hanap tayo ng konti ang nagsusupply, konti ang supplier, konti ang competition, pero mataas ang demand. Okay? I'll give you an example dun sa real world. Noong 2000, 1999, 1998, walang masyadong internet cafe. Now, kung nung time na yon nagtayo ka ng internet cafe, malaki yung posibilidad na kikita ka ng malaki. Kasi nga, mababa ang supply, walang masyadong internet cafe. Mataas ang demand. At that time, nag-uumpisa pa lang yung mga YM, yung mga chat, and maraming tao ang gustong matuto mag-internet. Kaya tapos na uso rin yung mga internet games, yung mga Counter-Strike, yung mga Warcraft, and mataas ang demand. So a lot of people made lots of money. Now, pero ngayon tumingin ka sa bawat kanto, bawat eskwelahan, bawat eskinita, may makikita kang internet cafe. So na tumaas yung supply, marami ng competition, yung demand medyo bumababa na kasi nga ngayon marami na sa bahay, may mga sarili ng computer, mura na lang magpakabit ng internet. So bumaba yung demand, that's not a good market. Now, kung ikaw ay merong negosyo na nagre-rely sa ganitong klase ng market, malaki yung mawawala sa'yo kasi magkano bumili ng computer, magkano, okay? So sa internet, yung market research na tinatawag, market research, okay? Yung traditional business, okay, ginagawa ito ng mahigit ilang buwan. Okay? Minsan nga umaabot pa ng taon yung market research. Kaya minsan meron kayong sinisurvey, market research yan. Yung sa mga sa TV, etc. Market research yan. Now, sa internet, hindi ka abutin ng buwan. Hindi ka abutin ng linggo eh. Hindi ka rin abutin ng araw. Minuto lang. Malalaman mo yung supply and yung demand. Okay? So, ano yung hahanapin natin? Ito na. Ito lang ang simpleng formula sa market research. Hanapin ang mababa ang supply, meaning mababa ang competition, pero madaming demand, meaning marami naghahanap. And remember, the internet is information highway. So, anong hinahanap nila dyan? Information or knowledge. I'll give you example. Paano ba pumayat? Paano ba tumangkad? Paano ba magkaroon ng boyfriend? Paano ba magkaroon ng girlfriend? Paano ba kumita ng pera? Those are type of informations that are sold on the internet. And all you have to do is to be in the middle. Ito yung hinahanap nila, ibigay mo sa kanila, and you'll be able to earn money. Okay? So, are you ready to get started? So, let's get started. I'll pause it for a while and I'll load up the browser. Okay, so here, I'm back. Actually, you only need two things para kumita ka sa internet marketing. Una, you need a website. Okay? Kailangan mo ng website. Okay?
I know some of you are already familiar with nursinglectures.blogspot.com. Ito ay isang website sa Blogspot. Ang may-ari ng Blogspot ay Google. Pero ang gumawa nitong website na to ay ako. So, basically, sa iyo talaga itong website na to. You can manipulate, pwede mong baguhin, pwede mong ayusin, pero hindi mo to pwedeng ibenta kasi nga ang may-ari nito si Google. That's the disadvantage of using a free website. Pero yun pa rin, libre siya, so wala ka naman talagang actually ginastos, so okay lang. Another website na pwede nyong gamitin, okay, is HubPages. Etong dalawa na to yung dalawang best na websites na ginagamit ko, okay? And the reason is mabilis siyang mag-rank sa Google. Now, meron ka pang isang kailangan para kumita ka sa internet, okay? Ano ulit yun? Websites, and yung pangalawa is yung traffic or visitors. Kasi kung may website ka, tapos wala nang pupunta sa website mo, walang magkiklik ng ads mo, walang bibili ng mga produkto mo. So, kailangan magkaroon ka ng ng traffic or ng visitors. And yung iba, kunyari may Facebook ka, sabihin mo, uy, meron akong bagong website, tingnan nyo itong website ko. Pag pumunta sila, visitor yon. Pero, ang pinakamagandang source of traffic in my own opinion is coming from Google or yung tinatawag na search engine. Tingnan nyo ito. Nursing lectures. Pag nag-type yung tao ng nursing lectures, okay, makikita ninyo, ang number 1, ang lalabas, yung nursinglectures.blogspot.com. Number 1 and number 2. Now tell me, kung naghahanap siya ng nursing lectures at nakita niyo yung nursing lectures na nasa ng first page, palagay niyo ba i-click niya yan? Most of the time, 70%, 80%, 90% ng tao naghahanap ng nursing lectures, they will go to this website. And then when they go to that website, which is this one, pag pumunta sila dyan, they will be able to access, and pagka na-click sila dyan, that would be money dun sa may-ari ng website. Okay? So, I'll post it now. Let's go into the part 2. How do you do the market research properly? Paano ko ba nalalaman kung may naghahanap ba? Kasi, kung i-type nyo dyan, supercalifragilisticexpialidocious, wala naman naghahanap yan. So, wala ring demand. So, you need to find something that has low supply and high demand. Now, how will we do the market research? Let's go into the next video.